Hello po, good morning po sa lahat. Welcome back na sa YouTube channel. For today's video, isang tanong na naman po ating pong subscriber ang ating pong sasagutin. Ito'y galing po kay Charafe Florindo. Shout out po si Jan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, yung kanyang inahing baboy daw po ay huminto po sa panganganak. Kasi po, nasobrahan po o na-overdose po ng pagbigay ng oxytocin. Kung kayo po ay mahilig po sa palaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pag-agrikultura, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel, Ryan Patinio Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So ngayong araw po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa pagbibigay ng oxytocin. Ang oxytocin po mga kaibigan, ito po ay pangpahilab o pangpaanak kasi ito po ay ating binibigay sa mga inahing baboy kapag medyo matagal po yung interval po ng paglabas ng bawat biik. Normally kasi yung dapat na interval ng paglabas ng mga biik ay nasa 5 minutes to 15 minutes to 30 minutes. Maximum of 30 minutes, maximum of 30 minutes, minimum of 5 minutes. So, kung 5 minutes, mas maganda pa yung makikibig kasi mas mabilis pong lumalabas yung kanyang mga biik. Pero kapag umabot na po ng 45 minutes to 1 hour at hindi pa nakalabas yung ibang biik dyan doon sa loob ng kanyang tiyan, doon sa mga panahon na iyan, tayo po ay magtuturok na po ng oxytocin para po mag-contract po kanyang uterus para po may labas po kanyang mga biik. Sa dosage ng oxytocin mga kaibigan, tayo po ay magbigay dapat ng 2 to 3 ml lang po natin po ibibigay sa kanila na oxytocin. Huwag po nating sobrahan kasi kapag nasobrahan po yan po ay makapag-cause ng oxytocin overdose doon po sa mga alagang inahing baboy. Ngayon, sa tanong mo ating subscriber, yung kanyang inahing baboy daw po ay huminto sa panganganak. Yan po mga kaibigan, kapag nagkaroon ng oxytocin overdose, yung ating mga inahing baboy po ay hinto po yan sa panganganak. Kasi po, yung kanyang uterus po mga kaibigan ay hindi na po yan magkukontract, magre-relax na po yan kasi nagkaroon ng overdose. So, ang trabaho ng uterus ay para po mag-contract, para may labas yung mga biik doon po sa kanyang cervix. Pero, dahil po nagka-overdose ng oxytocin, so kanyang uterus po ay nag-relax na, hindi nagko-contract. So kanyang mga biik po ay naiwan po doon sa loob ng kanyang mga uterus mga kaibigan. So dapat nyo pong gawin, hugutin o bunutin nyo po yung mga biik isa-isa doon po sa loob ng kanyang tiyan. Kasi hindi na po lalabas kapag hindi nyo po bubunutin po mga kaibigan. Kaya po dapat na po tandaan, kapag tayo po magbigay ng oxytocin, dapat talaga 2 to 3 ml lang po mga kaibigan. At saka mag-follow up kayo the other day na po. Huwag po kayo mag-follow up agad-agad. Kasi yung peak ng epekto ng oxytocin ay maximum of 24 hours po yan kapag kayo po nagtuturok ngayon. So, huwag po kayong magturok ng marami. Huwag po kayong magturok ng medyo malapit na po yung interval ng follow up ng oxytocin. Para po hindi po magkaroon ng oxytocin overdose yung mga inahing baboy nyo po mga kaibigan. Nang sa ganon, hindi po siya hinto sa panganganak para hindi po kayo mahihirapan sa pagbunot, sa paghugot, sa mga biik, doon po sa loob ng kanyang tiyan po mga kaibigan. So yan po ating vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.